Librong Itim, an anthology of Philippine horror stories, Volume 12. Copyright 2022 by Precious Pages Corporation. Kalabog at Martilyo by Pierre Irish. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carlo. Kaka-30 taong gulang ko pa lang noong Hunyo at bagong lipat sa isang condominium building na may 5 palapag dito sa Batangas. Nasa ika-4 na palapag ang condo unit ko. Kasalukuyang single kaya mag-isa lang sa condo unit. Nasa bahay naman sa Las Piñas ang mga magulang ko. Mahirap magbiyahe papunta ron at papunta rito. Kaya napagdesisyonan kong maghanap na lang ng malapit na titirahan. Hindi ganoon kalaki ang condo unit. Pero ayos na rin sa akin dahil mag-isa lang ako. At walking distance lang ang eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko mula rito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko na ring nagustuhan ang pagtira dito. Tahimik lang sa lugar at chill na chill talaga ako sa veranda, kung saan masarap ang hangin. Tamang-tama lang sa tuwing nagliliyab sa init sa loob ng bahay. May isang problema lang. Tuwing 10:00 ng gabi, nakakarinig ako ng sunod-sunod na kalabog sa pader ng kwarto ko. Noong una, hindi ko maisip kung saan yun ang gagaling. Sa kabilang kwarto ba? Pero nasa dulo ng ika-4 na palapag ang condo unit ko. At wala nang katabing ibang unit. Kaya humantong ako sa konklusyon na sa unit sa ika-5 palapag na katapat ng unit ko nang gagaling ang ingay. Hindi lang isang beses nangyari yun. Gabi-gabi talagang may kumakalabog. At hindi pa roon natatapos ang problema. Pagkatapos ng mahabang kalabog, ay sunod kong maririnig ang ingay ng martilyo na parang may ipinapako. Gabing-gabi na. Sino na naman kayang tarantado ang gagawa nun? Hindi ko alam. Linggo na ang lumipas na ganoon. Hanggang sa may makasabay akong babae sa elevator. Hindi ko siya masyadong napagmasdan dahil nagmamadali ako noon pabalik sa condo unit ko para kunin ang naiwan kong gamit. Pero saglit na naagaw ng ganda niya ang aking atensyon. Hindi siya bumaba nang tumigil ang elevator sa ika-4 na palapag. Kaya malamang nasa ika-5 palapag siya pupunta. Dito rin kaya siya nakatira. Umiling ako para maalis sa isipan ng babae. Mukhang hindi rin naman niya papansinin ang isang katulad ko. Masyado siyang maganda. Busog na ang mga mata ko kahit saglit. Lumipas pa ang isang buong araw at napuno na ako sa mga kalabog at ingay ng martilyo mula sa nakatira sa unit sa itaas. Pagdesisyonan kong puntahan bukas sa ika-5 palapag ang sanhi ng ingay. Kinabukasan, pauwi na ako. Maaga akong nakauwi dahil maagang natapos ang mga gagawin sa eskwelahan. Nasa lobby na ako ng condominium building nang makitang pasara na ang elevator. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin para tumakbo. Pero siguro dahil sa pagod na ako at gustong gusto ko nang umuwi kaya ginawa ko yun. Hinabol ko ang elevator na papasara na. Mabuti na lang at muli itong bumukas. Nahinto pa ako sa pintuan at natulala nang makita ang magandang binibini na nasa elevator. Nagkasabay uli kami. Sasara na uli yung elevator, kuya. Mahinhin niyang sabi. Napabalik ako sa huwisyo at naglakad papunta sa tabi niya. Sumara na ang elevator kaya naman nakita ko ang refleksyon niya sa pinto. Anong floor? Tanong ng babae kasabay ang pag-ipit ng mga kumawalang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Hindi ko na naman mapigilang hindi matulala. Dahil ito sa ganda at pagkakahulma ng panga niya sa side view. 4. Nanginginig ang boses ko. Hindi kasi ako ganun kadalas makakita ng makalaglag pang ganda. Pinindot niya ang number 4 na button hanggang sa maalala ko na pumunta siya sa 5th floor last time. Dito ka rin nakatira? Tanong ko. Opo. Saan banda ang unit mo? Hindi ko na napigilang magtanong. Baka kilala niya ang maingay na katapat ko dahil nakatira din siya sa ika-5 palapag. Sa may kanan, sa dulo po. Magalang niyang sagot. Lalong napaawang ang mga labi ko. Siya pala ang hinahanap ko. Ikaw pala yun. Napahawak ako sa kaba.
Hindi na ako nagmamadali ngayon. Kaya naman mas napagmasdan ko sa refleksyon sa pinto ng elevator ang aking katabi. Mukhang nasa late 20s na siya. Hanggang tenga ko ang tangkad. Mahaba ang maitim at straight niyang buhok na umaabot hanggang balakang. May bangs na bumagay sa maliit at V-shape niyang muka. Maputi rin ang balat niya, nakitang kita dahil naka-shorts lang siya at sandong itim. Mukhang may pinuntahan lang siya saglit sa labas. Kaninang napagmasdan ko siya ng malapitan, ay wala naman siyang makeup pero ang ganda pa rin niya. Sigurado bang tao to? Parang anghel eh. Na-realize ko na lang na titig na pala ako sa mismong katabi ko, imbis na sa refleksyon sa pinto ng elevator. Mabilis akong umiwas ng tingin. Nakakahiya. Pero kasalanan ko ba yun? Sadyang ang ganda lang niya. Tumunog na ang elevator at nasa ika-4 na palapag na agad kami. Lumabas na ako at nakalimutan na ang dapat kong itanong sa katabi kanina. Shit! Hindi ko alam na ganoon kaganda ang nakatira sa tapat ng condo unit kong yun. Pero ano naman kayang pinagkakaabalahan niya para kumalubog ng ganoon ang dingding na aabot hanggang sa unit ko? Napatakip ako ng bibig. May maruming bagay kasi akong naisip. Napailing ako. Masamang mang-judge pero siguro hindi naman imposible ang iniisip ko. Sumapit na agad ang gabi at may nangalabog pa rin sa pader. Tapos, maya-maya ay ang tunog naman ng martilyo. Mas malakas na ngayon ang tunog kumpara noong nakaraan. Parang mas wal ang ginagawa nila base sa tunog. Pero ano naman kaya yung tunog ng martilyo? Nakakapagtaka. Nang mga sumunod na araw ay nakakasabay ko na palagi sa elevator ang babae. Ang awkward lang noong pangatlong beses. Dahil nahiya ako na nakita niyang titig na titig ako sa kanya noong pangalawang beses na magkasabay kami. Pero mabait ang magandang babae. Siya ang unang kumausap sa akin. Noong pang-4 na beses namin nagkasabay ay nagbigayan na kami ng pangalan. Leia raw ang pangalan niya. Kasabay ng malaanghel niyang ngiti. Binibining-binibini siya kung kumilos. At noong pang-6 na beses namin nagkasabay sa elevator, ay tinanong ko na siya. Ano nga pala? Kasi lagi kong naririnig yung ingay sa gabi eh. Pwedeng pahinaan naman. Nahihiya akong sabi. Napakamot pa ako sa likod ng ulo ko. Napansin kong nagulat siya. Yumuko siya. Tapos tumango. Okay. Sorry. Ala? Mukhang na-offend ko pa. Uy, teka. Ayos lang. Hindi naman kita ginajudge ha. Umiiyak ba siya? Napabuntong hininga ako. Hindi na siya tumingin pa hanggang sa tumigil ang elevator sa ika-4 na palapag. Babalikan ko pa sana siya kaso bigla na lang uling nagsara ang elevator. Huli na. Sana hindi ko nasaktan ang damdamin niya na mukhang nagawa ko na. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na muling nasilayan o nakasabay man lang si Leia sa elevator. Parang ang hindi siya nakatira doon. Pero hindi pa rin nawawala ang mga tunog sa pader. Noong una, naiinis ako sa tunog. Pero ngayon ay parang hindi na normal ang gabi ko kung hindi ko yun maririnig. At least, alam kong nasa ika-5 palapag pa rin si Leia dahil sa ingay. Gusto kong umakyat sa ika-5 palapag para makasiguro. Siguro, bukas susubukan ko. Hingi ako ng tawad kahit hindi ko naman alam kung ano bang nagawa kong mali at hindi na niya ako muling kinita. I didn't really know why I was so hung up on her. Maybe because I was attracted to her. I mean, she was so attractive. Kahit sino makakakita sa kanya ay siguradong maa-attract. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing ng eskwelahan at nasa lobby na ako, nanlaki ang mga mata ko nang mahagip na may pumasok na babae sa elevator. Mabilis na kumabog ang aking dibdib at tinakbo ko ang papasaran ng ngayong elevator. Mabuti at naabutan ko, kagaya noong una kong nakita si Leia. Bumukas uli ang elevator pero hindi na si Leia ang sumalubong sa akin sa loob. Isang matandang babae. Kuba na pero mukhang malakas-lakas pa naman dahil hindi siya iika-ikang maglakad. Mukhang nasa 70s na siya. Pumasok ako sa elevator. Saka pumwesto sa likuran ng matanda nang mapindot ko na ang floor na aking pupuntahan. Napagdesisyonan kong dumiretso sa condo unit ni Leia para makapag-usap kami.
Ilang araw na rin hindi siya nagpaparamdam sa akin. Saka naman iho, sa tinutuluyan mo? Tanong sa akin ng matanda. Ayos naman po, tipid kong sagot. Ayos pa talaga. Mukhang pagod na pagod ka nga eh. Ang itim sa lalim ng mga mata mo. Napakaamot na lang ako sa ulo dahil napansin niya. Hindi lang po ako masyadong makatulog ng maayos gabi-gabi. Dahilan ko. Sino ba namang makakatulog sa unit na yon napakasama nang nangyari doon, sabi niya. Biglang sumanib ang pusa sa katawan ko dahil na-curious ako sa sinasabi ng matandang to. Po? Bakit naman po masama? Lumapit sa akin ng matanda at sinenyasan akong ilapit ang tainga niya. Nagtaka ako kung bakit kailangan pang ibulong. Pero dahil curious ako, ay sinunod ko siya. Jowa kasi dating nakatira doon bago ka. Mag-iisang taon na siguro sila mula nang nangyari yun. Laging nag-aaway yung dalawa. Tapos itong babae, laging may pasa ang noo. Tuwing gabi raw kasi ay inuuntog niya ang ulo sa pader dahil doon daw nawawala ang lungkot niya. Hanggang isang gabi, nakita na lang yung babaeng nakabigti sa kisame. Basag na basag ang bungo niya at martilyo daw ang ginamit para mamatay ng tuluyan yung babae. Nako, simula noon, nakakatakot ng tuluyan ang unit na yun. Tila naninirahan pa rin ang babaeng namatay roon. Kwento ng matanda. Nakaramdam din ako ng takot sa kwento niya. Pero nginitian ko na lang siya at sabay kaming lumabas ng elevator sa ika-4 na palapag. Oo nga pala, napansin kong pupunta ka sa 5th floor. Ano namang pupuntahan mo roon wala namang tao roon. Saka sarado ang floor na yon. Hindi ba sinabi sa'yo ng may-ari? Nanigas ako sa kinatatayuan dahil sa sinabi ng matanda. Sarado ang ika-5 palapag? Napalunok ako. Pero doon nakatira si Leia. Akala ko po may nakatira doon. Leia ang pangalan, sabi ko. Hindi nila mapansin ang babaeng yun dahil napakaganda niya. Leia? Wala nang Leia na nakatira dito, iho. Kilala ko ang lahat na nakatira dito. Yung babaeng nagbigti, yun lang ang Leia na kilala ko. Pagkasabi niyo na umalis na ang matanda at iniwan ako. Ang dami kong iniisip nang makabalik sa condo unit. Kinikilabutan ako dahil parang may kababalaghang nangyayari sa akin. Stress na ako sa trabaho ko. Pati rito sa bahay. Hindi ako makapagpahinga ng maayos. Mas dumami ang isipin ko. Mukhang sumipa na ang hindi ko maitulog noong mga nakaraang gabi. Idagdag pa ang pagod ko kaya nahiga agad ako sa kama. Saglit akong nakatulog at nang muli kong imulat ang mga mata ay nakatagilid na ako. Nakita ko ang orasan na nasa bedside table. Eksaktong 10:00 na. Napapikit ako uli at saktong nagsimula na naman ang kalabog sa pader na gabi-gabi ko pa rin naririnig. Napabuntong hininga ako at saka tumihaya. Pikit ko ang aking mga mata. Pinipilit na bumalik sa pagkakatulog kahit patuloy pa rin ang mga kalabog sa pader. Hanggang sa nainis na ako at iminulat ko ang aking mga mata. Para akong ninakawan ng hininga sa nakita ng mga oras na iyon. May babaeng nakabigti sa kisame. Napakalawak ng ngiti habang mulat na mulat ang mga matang diretsong nakatingin sa akin. Puro dugo ang kanyang muka habang iniuuntog ng paulit-ulit ang sarili. Nakilala ko siya. Si Leia. Napalunok ako at kahit nanginginig na sa takot ay humugot ng lakas para sumigaw. Ah!